Good morning! Praise God. Naranasan nyo na bang humugot ng napakalalim na buntong hininga? Lagi. Oh, yes, kaagad eh, no? Opo, pastor, kanina. Alam mo yun, yung nanonood ka lang ng TV, biglang, lalim. Oh, naliligo ka, biglang, ang lalim-lalim ng pagkakahugot nitong buntong hininga mo na ito. Parang meron nakadagan na mabigat dito sa dibdib mo. Parang may hollow blocks dito sa dibdib mo. No, parang merong disco. No? Parang meron kang nakabara sa lalamunan mo. Sobrang lalim ng pinaghuhugutan ng buntong hininga mo. Ang lalim, bigat ng kalooban mo. Tanungin ko nga po kayo, huwag niyo sagutin. Sino ang karaniwan na nagpapabigat ng loob mo? Huwag mong titignan katabi mo. No? Sino yung karaniwan na lang pinanggagalingan? Anak mo ba? No? Asawa mo ba? Ano po ba ang dapat ginagawa kapag mabigat ang ating mga kalooban? Pagka mabigat ang ating pinagdaraanan? Yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayon pong umagang ito. Ano ang gagawin kapag mabigat ang loob? Saglit po tayo yumuko at tayo po ay manalangin. Amang Diyos, humihiling po kami na nawa po ay pagpalain mo po ang aming pag-aaral ngayong umaga. Hinihiling namin po, Panginoon, na buksan niyo po ang puso at isipan ng bawat isa. At dalangin namin po, Panginoon, na kumilos ka po. Ipahintulot po ninyo na maunawaan namin ang kalooban at plano mo. At nawa po, Panginoon, ang Santong Espiritu ang siya pong mangusap sa aming lahat. At lumabas po nawa kami ng bulwagan na ito na mayroong dagdag na karunungan, kapangyarihan at kabanalan mula po sa inyo. Salamat po, Lord God. Kinocommit namin ang gawain na ito. At ang iyong mga salita ngayong umaga, in the name of Jesus we pray, Amen. Amen. Kapag mabigat ang loob, what do we do? 1 Samuel chapter 1, verse 9 to 11. Minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Verse 11. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo, at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kaniyang buhok. Ang atin pong mensahe ngayong umaga ay tungkol po sa pagkapanganak ni Propeta Samuel. Si Propeta Samuel po ay isa sa one of the greatest heroes of the Bible. No, ka-level po yan, nina David, nina Elijah, nina Moses, yan po mga level ni Propeta Samuel na ito. At nung magsimula po siya, ang kanya pong nanay, ang pangalan ay si Ana, ang kanya pong tatay ay pangalan ay si Elkanah. Now, ang kanya pong nanay na si Ana ay meron ng problema. Siya po ay hindi magkaanak. At noon pong panahon na yon, kapag ikaw po ay hindi magkaanak, ang tingin po ng mga tao, galit ang Diyos sa iyo. Kasi po isang napakalaking blessing noong panahon na yon, ikaw ay maraming anak. Pagka ang anak mo ay 10, sasabihin sa iyo, wow, praise God, 10 ang anak mo, nakakainggit ka. Ikaw, ilan anak mo? 2 dosena. Wow, hallelujah. 2 dosena. Pag ngayon, pag sinabi, ilan anak mo? 2 dosena. Naku, sakit sa ulo yan. Pero nung panahon nila, talaga maparamihan ng anak, talaga namang mas malapit ka sa Diyos. Tingin nila, ang lapit-lapit mo sa Diyos. Binebless ka lagi ng Panginoon. Now, the problem is, ito pong si Elkanah ay meron 2 asawa. Noong time na yun po kasi, allowed yung ganoon. Ang unang asawa niya, si Ana, ito po yung mahal na mahal niya. Walang anak. Yung pangalawang asawa niya, si Penina, hindi naman niya masyadong mahal, pero doon siya maraming anak. As in, maraming anak niya. Ngayon, itong 2 babae na to, kinakawawa ngayon itong pangalawang asawa niya, si Ana. Kasi sinasabi, wala ka, mas mahal ako ng Diyos sa'yo. Marami akong anak, ikaw, wala. Mas mahal ako ng asawa natin kaysa sa'yo kasi ako maraming anak, ikaw, wala. Yun po yung context itong pinag-aaralan natin. Kaya po si Ana ay nandito ngayon, kasama niya si Elkanah dito po sa loob ng templo. Tuloy po natin yung pagbabasa. 1 Samuel 1:12 to 19. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Si Eli po yung punong pare o yung pinakapastor doon po sa tabernacle na yan.
13, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito sa kanya at sinabi, "Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na pag-inom ng alak at magpakatino ka na." Sumagot ng Ana, "Hindi po ako lasing," sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. 16, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. 17, dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kaniyang kalooban. Kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Alam niyo po, maraming nagpapabigat sa ating kalooban. Kay Ana, in her case, ang nagpapabigat ng kalooban niya, wala siyang anak. Meron siyang problema, hinihingi niya sa Diyos, hindi binibigay, yun nagpapabigat ng kalooban niya. Kayo po, ano ang karaniwan nagpapabigat ng kalooban ninyo? Minsan, yung mga mahal natin sa buhay. No? Hindi ka naman masyadong pabibigatan sa kalooban kung hindi mo mahal eh. Pero yung mga mahal mo sa buhay, minsan magtataka ka, mahal na mahal mo, pero sila pa tong laging nagbibigay sa'yo ng sakit ng ulo, ng problema. No? Minsan si asawa, minsan si anak, minsan si biyanan, madalas si biyanan, hindi, wag na. Minsan lang. Minsan si biyanan, no? Minsan yung mga kapatid mo, sila yung nagbibigay sa iyo ng bigat ng kalooban. May nai-imagine ba kayo ngayon? Okay, sarili niyo na lang. I-imagine niyo kung sino man yan. Ano ba? Minsan unfair treatment. Nagbibigay sa atin ng mabigat na kalooban. Unfair. Una akong dumating sa opisinang ito, pero mas nauna pa siyang na-promote. Unfair ang treatment sa'yo. O kaya, nafe-feel mo, mas matanda ako sa'yo, pero hindi mo ako nire-respeto man lang. Unfair. So, bumibigat yung kalooban mo pagka may nakikita ka na ganyan. Minsan naman, kabiguan. Meron kang ginawa na project, maayos, pinaghirapan mo, nag-invest ka ng time, ng effort, ng pera. Pagkatapos, reject yung project mo. Ang bigat sa kalooban. Nag-aral ka, mabuti, pagdating ng katapusan ng semester, bagsak. Ang bigat-bigat po sa ating kalooban. Ano pa? Minsan, pain. Merong dinaramdam na sakit sa loob ng katawan o sa ulo, nakakabigat po yun ng kalooban. Lalo na kung wala kang pambayad. Dadaling ka sa ospital, tapos iniisip mo, naku, ang mahal nito pag dinala ka sa ospital. Nag-iisip ka ngayon, hayaan ko na lang kayang mamatay o mangungutang ako. Ang bigat sa kalooban kapag kaya hindi mo alam kung saan mo huhugutin yung mga ipambabayad natin, kung saan man kailangan nating bayaran. And when it happens, our usual response is what? Desperation. Minsan feeling natin, nagagalit ka, mananakit ka na lang, desperado ka eh. Sasagutin mo na lang yung boss mo, desperado ka eh. O kaya naman, meron po akong isang kakilala, ang ayos-ayos ng kanilang pamilya. Maayos po, dalawa magkapatid po ito, merong nanay, merong tatay, maayos yung pamilya nila hanggang magkolehiyo ito pong babae ng babae, yung kanyang tatay. Nag-break yung mag-asawa, nagrebelde yung mga anak, yung isang babae na panganay, nagpabuntis. Hindi yun nabuntis, nagpabuntis. Yun ang paraan niya ng pagre-rebelde sa kanyang mga magulang. Kasi meron siyang dala-dala ng bigat, kailangan niya pong ilabas. Basahin po natin, 1 Samuel 1 verse 9. Ito po sinasabi. Minsan, balikan natin yung kwento po. Matapos silang kumain sa Shiloh, Shiloh, ito po yung lugar na nakalagay yung tabernakulo, yung kanila pong templo. Malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Asan na ba yan? Okay. Malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nasaan po si Ana? Nasa bahay ni Yahweh. Nasaan po kayo ngayon? Nasa bahay ni Yahweh. Si Ana po ay nasa bahay ni Yahweh, pero malungkot siya. Asan po kayo ngayon? Nasa bahay ni Yahweh. Ano pakiramdam nyo? Masaya ba kayo? Malungkot ba kayo?
May dala-dala ba kayo sa dibdib? Merong kurtang-kurta na ba yung isipan ninyo sa kakaisip kung ano ang gagawin, saan uhugot ng ganito, saan dadalin ang ganyan? Alam niyo po mga kapatid, tayo po, karaniwan, nasa church tayo, pero may kanya-kanya po tayong bigat ng kalooban. Kami po mga pastor, mga tumatayo po sa harapan, meron po kaming opportunity na makita po kayo face to face. Tulad po ngayon, nakikita ko po ang mga itsura po ninyo ngayon, ano? At pagka tinignan ko po ang inyong mga muka, mukhang maayos naman. Mukhang naligo naman. Mukhang, nag-effort naman, nagplancha naman. Yung iba, mukhang pantay naman ang kilay. Yung iba. Pero alam nyo, sa loob, iba. Pag nasa church ka, good morning kuya, good morning brother, di ba? Hallelujah, praise the Lord. Pag tinignan mo yung katabi mo, ngingitian ka. Mukhang okay ang lahat. May imagine mo, naku, ang saya siguro ng pamilya nila. May imagine mo, siguro wala silang problema. Pero ang totoo, pagdating sa church, marami po sa atin. Huwag niyo pong mamasamayan ha. Minsan po, marami sa atin nakamaskara pagdating ng church. Mukhang masaya sa labas, pero sa totoo, nagdurugo ang kalooban. Ang bigat-bigat ng damdamin kasi po ang dami nating dala-dala. Yung iba po sa atin, pinilit na lang na pumunta ng church. No, marami po sa atin. Kaya nga po ganito eh. Ito po mga kapatid. Hindi po lahat ng nasa church ay okay. Hindi po lahat ng nasa church ay okay. Yung iba po sa atin, pinilit na lang na pumunta sa church kahit hindi okay. Yung iba po sa atin, pumipilit na lang na nakakapit pero malapit ng bumitiw. Kaya nga po, pag meron po tayong kapatiran dito sa church, wag po nating i-judge. Kasi po yung iba dyan, nag-iisip, kaninang umaga, lalas-lasing ko ba pulso ko o hindi? Wag na nga, pupunta na lang muna ako sa church. At dahil nag-isip pa siya, kung lalas-lasing niya ang pulso niya o hindi, nagpunta na lang siya sa church. Pagdating sa church, sasabihin pa sa kanya, late ka? Gaganunin pa. Tapos, yung mga late dyan, aanuhin pa, kukonsensyahin pa. So, mabuti na nga nakarating sa church kaysa hindi. Yung iba naman, pagdating, ba't naman ganyan ang damit mo? Ba't naman ganyan ang ayos mo? Nasa church ka, ba't di ka man lang umiti? So, napipilitan tuloy siya na magkunwari. Napipilitan tuloy siya na happy ako kasi ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Kristiyano ako, dapat masayang tunay ako. Pag hindi raw ako masayang tunay, wala raw akong faith. So, pipilitin natin na magmukhang masayang tunay kahit naman po hindi talaga. Mga kapatid, tanggapin po natin tong reality na to. Ilan po tayo rito ngayon? Siguro mga 800. No, ilan tayo rito ngayon? Siguro kunyari tayo ay 100 ngayon dito. Ilang percentage kaya ng mga nandito ngayon ang nagdudugo ang puso? Tapos mahahatulan pa. Kita niyo po si Ana kanina, nagpe-pray siya dahil ang bigat-bigat ng kalooban niya, nilapitan siya ng pastor. Sabi nung Eli, lasing ka no? Nahatulan pa. Umiiyak na yung damdamin, nahatulan pa sa loob ng church, nung pastor pa mismo, nung pari pa mismo sa loob ng church. So mga kapatid, do not judge. Never judge. Pag may kasama po tayo rito, hindi natin alam ang pinagdaanan yan para makarating dito. Baka mamaya, nag-ipon-ipon pa ng mga coins sa kung saan-saan yan para lang makakuha ng pamasahe papunta rito. Baka mamaya, tumakas lang yan para makapunta ng church. Baka mamaya, mayroong away doon sa kanila pero kailangan niya ng kapahingahan. Nagpunta siya sa church. Pagdating sa church, puro judgment pang ibinato sa kanya. So mga kapatid, do not judge anybody. May dumating na late, praise God na nakarating siya rito. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan niya. Pero kung wala naman tayong pinagdadaanan, huwag ka na late. Kung kaya ka lang naman late dahil nag-Mobile Legends ka hanggang alas 3 ng madaling araw o nagmadyong ka hanggang alas 4, ibang usapan na yon. Pero pastor, wag niyo ako i-judge. Wala akong pambayad sa kuryente kaya ako nagmadyong. Wag naman ganon. No? Kung kaya naman natin, wag na nating gawin. No? Gawin na lang natin po yung tama. Pero kung ano pa man yan, wala pa rin tayong karapatang i-judge maski sino. So, basta po gano'n, no? Tanggapin po natin. At isa pa kong matututunan natin, ganito po. Pag tayo po ay may pinagdaraanan, huwag kang umalis na church. Minsan po, hindi ko maintindihan kung bakit ang isang tao, pag malaki ang problema, nawawala sa church. Di ba dapat pag malaki ang problema mo, mas lalo kang lumapit sa Diyos?
Kasi yung problema mo, nandiyan dyan ka, sinisilo ka ni Satanas. Nasilo ka. Tapos hinihila ka niya. Tapos ikaw ngayon, habang hinihila ka ni Satanas, naiisip mo, oh, pinapabayaan ako ng Diyos. Sige na nga, sasama na ako kay Satanas. Pinadali mo lang yung trabaho ni Satanas. So kapatid, pag may problema ka, at lahat po tayo nagkakaproblema, okay, walang pastor-pastor dyan, walang Ed Lapis dyan, lahat nagkakaproblema, walang obispo dyan, lahat po tayo nagkakaproblema. At pagka may problema po tayo, doon po lumilitaw yung tunay na ikaw. Doon po lumilitaw yung tunay na level ng pananampalataya o Kristiyano. Doon lumilitaw yung tunay na lalim o lapit ng ating relasyon sa Panginoon. So pag nagkakaproblema ka, huwag kang lalayo. Lalo kang lumapit sa Panginoon, lalo na po sa church po natin. No? Panalangin po natin yan. So, tuloy natin ang basa. 1 Samuel 1, 9, 11. Nagkataong nakaupo sa may pintuan. Saan ba yan? Ito. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh, ang paring si Eli. 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Mga kapatid, pag mabigat ang loob, ano po unang-una natin dapat gawin? Pag mabigat ang loob, manalangin. Pero hindi lamang po manalangin ng buong pait. Naranasan niyo na ba yan? Yung word pa lang no? Pait. Naranasan niyo na bang manalangin ng buong kapaitan? Parang palaya. Talagang bitterness. Inilalabas mo sa panalangin itong bitterness na ito. So kapag tayo po ay may pinagdaraanan, sa Diyos ka magsumbong. Ilabas mo sa Panginoon, Lord, yung boss ko, inaaway ako. Lord, yung asawa ko, ito ang ginagawa. Lord, yung anak ko, doon mo ilabas, doon mo isumbong. No, wag sa kapwa mo chismosa. Wag sa ibang tao. Kasi yung ibang tao, wala namang maitutulong talaga sa iyan. Mamaya, dadagdagan pa dyan yung problema mo. Ibuhos mo sa Panginoon. Ito mga kailangan mong na ito. Lalo na wag sa kumpare mo. O, baka mamaya, ikaw yung babae. Tapos may kumpare ka. Kumpare, si kumpare mo, may problema ako. O di mamaya, si kumpare, ganun ba? O sige na, patay na. Hindi ko alam pero sa psychology, gano'n naman talaga. Kung meron kang problema, maghanap ka ng same sex mo, wag sa opposite sex. Kasi minsan nagkakaroon na ng mali siya. Transference, ang tawag po doon sa psychology. Nagkakaroon ng transference, kaya kayong dalawa tuloy, nagiging isa kayo ngayon. Mamaya later on, mas malaki na po yung problema. So, wag mong sa tao ibigay. Sa Diyos mo sabihin. Ibuhos mo lahat ng gusto mo. Nasabihin, magdabog ka. Nagpe-pray ka, gaganon ka, magganon ka. Okay yan. Sumisigaw ka, sumigaw ka. Hanggat gusto mo. No? Maski pwede mong sabihin, magtanong ka, Diyos ko, bakit ako pa? Lord, bakit siya pa? Lord, ba't yung pamilya ko pa? Pwede mong gawin yun. Ibuhos mo, be honest to the Lord. Alam niyo po si Jesus. Si Jesus to Nung siya po ay nakapako sa krus, ano ang sabi niya sa Panginoon? Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba talaga ng Ama si Jesus? Galit ba si Jesus sa Ama? Pero hindi, nag-uusap yung Ama tsaka yung anak. Kaya pwede niyang ilabas, pwede niyang ibuhos yung kanyang mga saloloobin sa kanyang Ama, maintindihan ng Ama. Parang yun po mga anak natin. Minsan nagrereklamo yung mga anak natin, kung ano sinasabi, minsan nagdadabog, minsan nasaktan, pero pagkatapos po noon, sasabihin natin sa anak natin, naintindihan natin siya. Diba? So, ganyan po sa Panginoon. Ibuhos po natin sa Panginoon, anuman ang mga nararamdaman natin. 1 Samuel 1, 15 and 16. Ang damdamin ko po'y naghihirap, si Ana to. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Pinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. So, kay Yahweh niya idinudulog. Dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Yun ang kanyang sumbungan. Yun ang kanyang takbuhan. Kasi pagka sa Diyos ka nagsumbong, may magagawa ang Diyos. Pag sa tao ka nagsumbong, i-chismis ka ng tao. Kunyari, ganun talaga, kumare, ganyan talaga. Pero pag wala ka na, pupunta sa kabila yun. Uy, alam mo ba?
Oh, ayan na, patay na. Lumaki na yung problema. So, sa Diyos po natin ibuhos ang lahat. Express honestly to the Lord kung ano po yung nararamdaman nyo. You can say anything. Maski ano, pwede sumigaw? Opo, pwede sumigaw. Pwede magalit? Pwede. Pwede magreklamo? Pwede. Pwede magtanong? Pwede. Pwede magmura? May sagot ako dyan, pero hindi ko sasabihin. Kasi baka i-quote nyo ako, sabi ni Pastor, ganito daw, ganyan daw. No? Pero alam nyo, naniniwala ako, maintindihan ng Diyos yan. Kung alaman po yan. Pero hindi ko sasabihin dito. Okay? So, pwede sa Panginoon yan. Tapos, later on, bahala ang Panginoon. Basta ibuhos mo lahat sa Panginoon. Huwag kang maglasing. Ito yung ginawa ni, akala ni Eli naglasing. 1 Samuel 1:15. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. No? Huwag mong maglasing. Yun pong iba, kapag ka mabigat ng kalooban, ang unang ginagawa, bibili ng alak. Isa lang yun. Yung iba, kapag ka may problema, nagsisigarilyo. Yung iba, kapag ka may problema, pupunta doon sa bisyo niya. Kung ano mang bisyo niya yon, kung sugal man yan, kung ano mang bisyo niya, doon siya pupunta. Diversion daw. Pero pag may problema ka, hindi alak ang kailangan natin. Ang kailangan po natin sa Diyos mo ibuhos. Espiritu ng alak, o doon ka sa Espiritu ng Panginoon. Mas makakatulong po yun sa atin. So sa Diyos humingi ng tulong, huwag sa tao. Sa Diyos ibuhos ang bigat ng loob para gumaan. Kapatid, manalangin ka ng buong pait. Ewan ko, nasubukan nyo na ba to? Buong pait. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, kapatid, merong pang isa ito sa mga available sa atin na pwede natin gawin sa Panginoon pero hindi natin nagagawa. Subukan mo, kapatid. Makakatulong yan kapag mabigat ang kalooban mo. Ikalawa po. So una, pag mabigat ang kalooban, manalangin ng buong pait. Ikalawa, pag mabigat ang kalooban, idaan sa pagluha. Iiyak mo. Subukan mong umiyak. Naniniwala po ako ang luha, isa po yan sa blessing ng Panginoon sa atin. Di ba pagkatapos mong umiyak, ano nangyayari sa'yo? Tulog. Di ba pagkatapos mong umiyak, ano nangyayari sa'yo? Magaang yung pakiramdam mo. Idaan mo sa iyak. Wala akong problema yan. Kasi po, tears represent strong emotions. Kapag umiiyak ka, merong nire-represent na emotion yan. Pagka ikaw ay galit na galit, naiiyak ka sa galit. Inis na inis, naiiyak ka sa inis. Takot na takot, naiiyak ka sa takot. Di ba? Tuwang-tuwa, naiiyak ka rin sa tuwa. Ano ba? Lungkot na lungkot, naiiyak ka rin. Basta meron kang extreme emotion, ikaw ay naiiyak na talaga. Ibang level na po kapag ka naiiyak na. Kaya po kami mga lalaki, kapag ka yung pong mga asawa namin o yung girlfriend, dinaan na sa iyakan, wala na, talo na kami. Kahit sila may kasalanan, usapan natin, 8:00, darating 9:00. Magagalit ka ngayon, usapan natin 8:00, kanina pa ako nag-iintay dito, pinag-antay mo ako, namuti na ang mata ko, magagalit ka sa kanya. Tapos, iiyak siya. Pag umiyak, ano na? Sige na, okay na, wala nang problema. Diba? Tapos ng problema kasi dinaan ka na sa iyak. Kaya ayaw namin nun. Kasi po kami mga lalaki, ang gusto po namin, yung usapan. Level 1, brain to brain. Nag-usap ka, nagsalita yung brain mo, sa brain niya, nag-uusap kayo ng maayos, brain to brain. Pero kapag ka umiyak na, napupunta na ng level 2. Nasa level 1 ka, yung kausap mo, nasa level 2, umiiyak. Kapag ka iyak na po, naiiba na. May lalapit sa'yo, te, pautang naman. Ayoko nga. Sige na, pautang naman. May utang ka pa sa akin eh. Mangungutang ka na naman. Tapos, sige na, pautang na. Tapos, luluha na yan ng ganyan. Papautangin nyo, hindi. Di ba? Papautangin nyo na. Kasi dinaan na sa luha. Iba na ho kapag ka meron luha na involved. Minsan po, meron mga mangisda, nakahuli sila ng pawikan. Nakahuli ng pagong. Sabi nila, ano gagawin natin sa pagong na to? Biyakin natin. Kainin natin. Sabi ganon. Alam nyo po, yung pagong, umiyak. Umiiyak daw talaga ang mga pagong. Umiyak yung pagong. At doon nakita po nila na umiiyak yung pagong, kawawa naman, balik na lang natin sa dagat. Binalik sa dagat yung pagong. Kasi dinaan sa pagluha ng pagong.
Minsan po sa amin, may hinahabol ako na bubwit. May bubwit di hinahabol ko. Tapos nabato ko. No, tinamaan, nangisayin ng kaunti. Nung lalapitan mo na, nung papaluin mo na, nakatingin sa yung ganun. Ay, isip ko tuloy, alagaan ko na lang. Iba po kapag meron ng kasali na emotion. Sa panalangin, ganyan din ho. Pwede nyo pong, I don't know, nasubukan nyo na ba? Napakasarap ng feeling. Napakasarap ng feeling kapag ikaw ay umiiyak. No, lalo sa panalangin, napakasarap na ibubuhos mo lahat ng sama ng loob mo, yung bigat ng kalooban mo na ibubuhos mo. Si Jesus Christ umiyak. Alam nyo ba? Namatay yung kanyang kaibigan, si Lazarus, Jesus wept. Diba? John 11:35. Umiyak si Jesus. At noon po siya ay nasa Getsemani. Nagpe-pray siya, Lord, sige na po. Huwag nyo na pong ipahintulot na ganito, ganyan. Umiiyak siya ng dugo si Jesus. Hebrews 5 verse 7. Tignan po natin to. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Ang pag-iyak ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. Parang sinasabi mo, surrender na po ako, hindi ko na po kaya, tulungan niyo po ako. Pag sinasabi mo sa Panginoon. Pero hanggat hindi mo nararamdaman yung bigat na yon, nakikita ng Diyos, matibay pa to matapang pa to lumalaban pa to Pero kapag hindi mo na kaya, sinasabi mo, Lord, hindi ko na kaya talaga. Kailangan ko po ng tulong mo. Really, I would recommend, try tears. Subukan niyo po. Kaya lang, ang mahirap po kasi dyan, mahirap sabihin na subukan niyong umiyak Mahirap Kasi, nagpe-pray ka, Lord, sana po ayaw tumulong. Paano patutuluin? Di ba? Kasi may tinatawag na crocodile tears. Crocodile tears naman yun. Yung kunyari, di ba, malungkot, I am sorry. Tapos kunyari, malungkot ka, mga ganon. So, mahirap pekein kasi. So, ibig sabihin, pero pag kaya mong ilabas sa luha, ilabas mo sa luha, sa panalangin. Kasi yung mga lalaki, ayaw umiyak. Ayaw masabi na iyakin. So, ang mga lalaki daw, mas madaling mamatay. Kasi yung, di ba? Normally, mas madaling mabiyuda kaysa mabiyudo yung mga babae. Siguro dahil, yun nga, na-stress na, tapos hindi naidadaan sa iyak. So, yung mga lalaki rito, okay lang po yan. Si Jesus nga, umiyak Di ba? So, para po sa atin lahat, ito po recommendation natin. Iyak-iyak din pag may time. Hindi po masama yan. Hindi po masama yan. Huwag lang OA. Kasi po, pagka lalaki ang kausap nyo at umiiyak yung babae, yung lalaki nga, sasabihin ng babae, punta naman tayo sa ganito, igala mo naman ako sa ganyan. Sasabihin yung lalaki, wala tayong pera, wala tayong budget. Sige na, igala mo naman ako dyan. Tsaka na lang pag may panahon. Tapos iiyak na yung babae. Sasabihin ng babae, hindi mo ako mahal. Pag sinabi na niya yun, sige na nga, kahit walang budget, kahit walang pera, gagawin na lang yun. Kasi nga po, ganon. Pero ang mga lalaki po, ayaw nga kasi namin na umiyak-iyak ng gano'n. Pero okay lang po yun. So, sa mga lalaki, okay lang po yun. Kung kailangan po natin umiyak, ilabas lang po natin yan. So, pag mabigat ang kalooban mo, what do you need to do? Manalangin ng buong pait. Buong pait talagang may pait. Pangalawa, idaan sa iyak. Huwag pilitin. Pero pag nandiyan na, huwag din naman pigilin. Hayaan nyo lamang po na ang ganda siguro prayer meeting tayo rito, nagnangal-ngalan tayo rito. Lahat ng tumulo. Talagang ganda po siguro yun. Nandun ka sa kwarto mo, mag-isa, nakaluhod ka, tapos pagkatapos mo mag-pray, kita mo, basang-basa na yung unan mo. Alam niyo po, it really helps if we do that. Try that. 1 Samuel 12:17. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit to sa kanya at sinabi, tama na yung paglalasing mo.
Tigilan mo na pag-inom ng alak, magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Ni hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap, dinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Pinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Pag mabigat ang loob, ano ho yung pangatlo na pwede natin gawin o dapat natin gawin? Yung una, manalangin ng buong pait. Pangalawa, idaan sa iyak. Pangatlo, seek godly counsel. Maghanap po tayo ng tao na makakatulong sa atin. Kasi pag yung magbibigay sa atin ng advice, magbibigay sa atin ng counsel na maganda. Ano po ang counsel ni Eli dito kay Ana nung sila pong dalawa ay nag-usap? Unang counseling po niya kay Eli, kay Ana. Una, huwag kang maglasing. Yun ang unang sinasabi niya. Mabigat ang problema mo, may dinadala ka. Unang counseling ko sa'yo, huwag kang maglasing. Huwag mong daanin sa alak, huwag mong daanin sa bisyo, huwag mong ilabas yung sama ng loob mo sa kung saan-saan. Kasi mamaya, ikaw din ang madadamage. O, lalo lang lumaki yung problema. Huwag mong daanin sa alak. 1 Samuel 1:14-16. Tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak. Magpakatino ka na. Hindi po ako lasing, sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Hindi ko po alam kung sino ang mga naglalasing dito. No? Hindi ko naman po chinecheck ang inyong mga Facebook page kung nagpo-post kayo doon. Pero ano po ang tawag ng Biblia sa isang tao na naglalasing? Tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak, at ano? Magpakatino ka na. So ano ang tawag ng Biblia sa tao na naglalasing? Hindi matino. Hindi ako yan. Ayan po, yan na nasa Bible. Kung ikaw daw ay may problema, ang takbuhan mo ay alak, hindi ka matino. Sorry, hindi po ako may sabi niyan. Pag ikaw daw ay hindi makapagpigil sa paglalasing, ang tawag sa'yo, hindi matino. Mula nung unang panahon hanggang ngayon, ang tingin sa taong lasinggero ay hindi matino. Meron pang pangalawa na tingin po dyan. Sumagot si Ana, hindi po ako tumitikim ng alak, huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Akala niya kasi ay umiinom si Ana. Yung pala, hindi. Pero kung umiinom si Ana, ano ang tawag sa kanya? Masamang babae. Kung siya ay lalaki, masamang lalaki. Never po naging karangalan na ikaw ay isang lasinggero. Maski saan bansa ka magpunta, maski saan universe ka magpunta, hindi po karangalan na ang takbuhan mo ay alak. May kasabihan nga po mga duwag lang daw ang tumatakbo sa alak kapag ka may problema. Nang may problema ka, sa halip na harapin mo, ang gagawin mo, lalaklak ka. Para, why? Para makalimutan ang problema. Ba't mo kailangan kalimutan? Kasi hindi mo kaya? Dahil mahina ka? Dahil hindi mo lamang gagawin? Hindi po, no? May Diyos po tayo. So, wag ho natin daanin sa paglalasing. Verse 17, 1 Samuel 1. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na, ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Ano yung pangalawang counsel ni Eli? Dahil dito, sabi niya, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ano sabi niya? Kalma ka lang. Mabigat kalooban mo? Kalma ka lang. Relax. Chill. Huwag kang magulo dyan. Huwag mong palalain. Kalma ka lang. Meron tayong Diyos. At ano sabi? Umuwi ka na. Umuwi ka na. Kasi po yung iba, kapag ka mabigat ng kalooban, kung saan-saan nakakarating. Sa kung saan-saan inilalabas yung kanilang bigat ng kalooban. Nasa jeep, nang aaway. Nasa plaza, nagsisisigaw. Nasa Facebook, post ng kung ano-ano. Sabi niya, mabigat ang kalooban mo, ipanatag mo, umuwi ka na. Doon ka sa bahay nyo, lumuhod ka ron, manalangin ka, umiyak ka, manalangin ka ng buong pait, huwag mong i-broadcast. Hindi mo kailangan ilawlaw sa buong publiko at sa buong mundo kung ano yung nangyayaring kabalbalan sa buhay mo at sa buhay ng pamilya mo. Dahil kahit na mabasa nila yon at ang daming nag-comment, ang mga comment no, naiisip nila, kawawa naman to, ang malas naman tong tao na to. Kahit ang nakalagay doon, praying for you, God bless you. Pero iniisip nila, ay, nakakamalas na babae na rin. Ay, ano ba naman to?
kinakaawaan ka ng mga tao. Pero akala mo, wow, dami kong likes, dami kong comment, viral ako. Viral ka na ang gulo ng pamilya mo. Gusto po ba natin yun? Sabi niya, huwag ka makulit, huwag ka magulo, umuwi ka, manahimik ka doon. No? Antayin mo ang Diyos, ipanatag mo ang kalooban mo. Dahil ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Ano kahilingan ng Diyos? Yes, praise God. Ano kahilingan ng Diyos? No, praise God. Ano kahilingan ng Diyos? Wait, fine, praise the Lord. Tutugon ang Panginoon, hindi yung ibang mga tao. So, ito po, no? Seek godly counsel. Huwag po tayong maghanap ng counsel kung kani-kanino. Minsan po, ang tinatakbuhan natin lagi, lalo yung mga estudyante, mga kabataan, tinatakbuhan natin, barkada natin, syempre. Diba? Yun ang tingin natin, nakakaintindi sa atin. Ano ika-counsel sa ng barkada mo? Pinagalitan ako ng tatay ko. Tamad daw ako mag-aral. Ang sasabihin sa ng barkada mo? Diba? Maglayas tayo. Stow away. Stokwa. Stokwa ka tuloy. Alam niyo po yun, no? Seek godly counsel. Meron po tayong mga kapatiran dito sa church. Kung meron po tayong mga need, meron po tayong mga prayer request. May GC po tayo. Mga prayer request. Doon po, pwede po natin i-post yung prayer request doon. Wala akong chismosa doon. Sa GC na yun, di ba? Ay, ang hina. Wala, di ba? Oo. Yung nandoon lang ho yun. Hindi ho iaano sa iba yun. Ano? Hindi i-chismis sa iba yun. Kaya nga tayo church eh. Kaya nga tayo family. Dito po tayo makakatagpo ng mga uunawa, hindi mag-judge at magbibigay ng wisdom kung paano po tayo makakatawid kung ano man po yung pinagdaraanan natin. Yan po, ito po magandang resulta. 1 Samuel 1 verse 18. Tuloy natin. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing, wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Nawala ang bigat ng kanyang kalooban. Bakit po? Kasi nanalangin ng buong pait. Ano ba? Kasi idinaan sa pagluha. Ano ba? Kasi naghumingi ng counsel doon sa mga mapagkakatiwalaan ng mga tao. Ang ending, nawala na ang bigat ng kanyang kalooban. Kapatid, mabigat ang kalooban mo, ito po ang prescription ng Biblia sa atin. Tumakbo tayo sa Diyos. Sa Kanya po tayo magsumbong. Sa Kanya po tayo magpatulong. At hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ika-4 po, 1 Samuel 1:19. Kinabukasan, maaga silang sumamba kay Yahweh. At pagkatapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Pag mabigat ang kalooban mo, pang-apat po na dapat natin gawin, worship God. No? Sumamba siya kay Yahweh kinabukasan. Hindi siya sumimba lang. So tayo po ay nagsisimba. Pero, ang tanong, tayo ba ay sumasamba? Lahat tayo sumisimba. Nandirito. Pero sana po, lahat tayo sumasamba. So, sumamba po kay Yahweh. Mabigat ang kalooban mo, sumamba ka kay Yahweh. Ay isa pong magandang matutunan po nating lahat, no? Kasama po ako. Tayo po ay mabuhay sa isang environment. No? You create a lifestyle of worship. You create an environment of worship. Parang si Job. Nung si Job, binebless ng Lord. Dumami yung kanyang ari-arian. Yumaman siya. Sabi niya, I worship you, Lord. Tinanggal ng Lord yung kanyang mga ari-arian, pati yung kanyang pamilya. Sabi niya, I worship you pa rin, O Lord. Nalito ngayon si Satan. Sabi ni Satan, ano gagawin ko rito? Pag binless ko, pag hinayaan kong umunlad, nag-worship. Pag tinanggalan ko ng mga magagandang bagay sa buhay na blessing, nag-worship pa rin. Ano gagawin ko rito? Sabi ni Satanas, di, hayaan ko na lang siya. Di ba? Habang pinapahirapan ko, nag-worship lalo eh. O di, titigilan ko na lang, sabi ni Satanas. So let us create an environment of worship. Ano po ibig sabihin ng environment? Kunyari po, cactus. Anong environment niya? Disyerto. Diba? Hindi siya mag-grow kung hindi rin lang disyerto o tuyo yung kanyang kapaligiran. Penguin. Ano ang environment niya? Snow. Kung gusto natin na mag-grow yung penguin, lagay mo siya sa tamang environment. Snow. Kung gusto mo mag-grow yung cactus, ilagay mo siya sa tamang environment. Isda. Ano ang environment niya? Tubig. Ilagay mo siya sa tamang environment. Pag nilagay mo yung isda sa disyerto,
walang mangyayari, mamamatay yung isda. Ang Christian, ano po environment ng Christian para mag-grow? Worship. Worship. So, pag sinabi mo sa akin, Pastor, ba't po kaya hindi ako nag-grow? Hindi ka nag-worship. Ganun lang po siya kasimple. Pastor, bakit parang mabagal ang grow ko? Di konti lang siguro yung worship mo. I think it is very impossible for any Christian not to grow if that Christian is living in a worshipful environment. Diba? Yung cactus, ilagay mo sa snow, mamamatay. Mali ang environment eh. Kung Christian ka, ano environment mo dapat? Worship. Yun ang environment mo. Alam niyo po ba ang cancer, sabi, ang environment ng cancer ay acidic environment. Acidity. Kapag ka ikaw ay laging stress, yung iyong mga panloob, yung laman loob ay nagsisecrete ng mga acid. No, nagkakaroon ka na kung ano ng acid. Acidic na yung buong katawan mo. Prone ka na magkaroon ng cancer. Pero kung hindi ka acidic, hindi siya lilitaw. Kasi hindi ka acidic. Kasi may environment. So, ganun din po yun. Gusto po natin na acidic environment equals cancer. Kung ikaw po ay mga evil spirit, saan ho kaya nag-grow yan? O di sa mga evil environment, kung yung buhay mo, yung puso mo, punong-puno ng pait, ng galit, ng sama ng loob, sinful, yung environment, mag-grow ang evil spirit. Gusto mo ang Lord ang mag-grow, di ba? Gusto mo yung Holy Spirit ang makakilos, di dapat makakilos siya ng maayos sa worship environment. Yung isda, makakalangoy siya ng maayos, malayo at matagal at mabilis sa tamang environment. Ganon din po ang Christian. Dapat nasa tamang environment po tayo. So imagine mo, isda ka. Tapos yung worship, tubig. At yung bahay ninyo, yung buhay mo ay aquarium. Kung ikaw yung isda na nasa loob ng aquarium, gaano karaming tubig ang nasa loob ng aquarium nang sa ganon ay makapamuhay ka ng maayos bilang isda. Dapat, kung worship yung tubig, kung kukonti yung worship o wala yung worship, di papalag-palag yung buhay Kristiyano mo sa loob ng aquarium. Pero the more that you become worshipful, the more na nakikita mo ang need mo sa Panginoon, na dadagdagan yung tubig na yun. Hanggang later on, nakakalangoy ka na ng malaya sa loob ng environment. And then, you grow. Nakakita ko kayo ng mga arowana na isda. Bibilin mo yung ganyang kaliit. 500 yata, ganyang kaliit. Tapos dahil tama yung environment, peaceful, etc. Mamaya, after a year, nakita mo, ganyan na siya kalaki. Nag-grow kasi nasa tamang environment. Ilagay mo sa freezer yun. Yung 500 mo, nasa freezer, patay. Tamang environment. So mga kapatid, there is only one correct environment for Christians. Worship. Worship. Bakit po ganun? Ano ba environment ng marriage? Love. Anong environment ng school? Study. So, anong environment ng Christian? Worship. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Never forget to worship God. So, as we close, ngayon pong umagang ito, meron lang po akong gustong iwan sa inyo. Develop your spiritual immunity. Sa panahon po na ito, ng mga virus, sabi nga po, ang way para hindi ka tablan ng virus, dapat matibay yung immune system mo. Hindi ka sakitin. Hindi ka laging, paano ba dinidevelop yan? Hindi ka puyat, hindi ka nagbibisyo, hindi ka, nag-exercise ka din, yung mga ganyan, no? So, maulanan ka ng kaunti, hindi ka tinatablan. Yung iba kasi maulanan ng kaunti. Ka agad sipon ka agad mababa ang immune system. Ang Christianity, meron din po tayong spiritual immune system. Patibayin po natin ang ating immune system. Kasi po, hindi ko po maipapangako na hindi bibigat ang loob ninyo. Sa totoo lang naman po sabi ko nga po kanina, walang pastor-pastor dyan. Pati po, ang mga pastor, bumibigat ang loob po natin, tayong lahat. Ngayon po, sana po bilang mga Kristiyano, may natututunan po tayo na pagdating ng panahon na bumigat ang loob mo, dahil Christian ka, you know what to do. Itong hindi Christian, bumigat ang loob, hindi niya alam ang gagawin niya. Ikaw, Christian, bumigat ang loob, hindi mo rin alam ang gagawin mo, di pareho lang. So dapat po, we as Christians know that we can run to God sa mga panahon na mabigat po ang ating mga pinagdadaanan. Tayo po ay yumuko at tayo po ay magpabindisyon sa Panginoon. Ama namin, salamat po sa inyo pong mensahe sa amin ngayon pong umagang ito. Ama,
kasama po sa buhay, talaga, ang pagdaraanan po namin ang maraming mga mahihirap, masasakit, mabibigat na mga bagay. And it's just part of life. It's part of everything. At salamat po, Panginoon, dahil hindi po namin kailangan na sulungain ito pong buong buhay namin na ito na wala pong katulong. At salamat po, Panginoon, ini-instruct po ninyo kami, tinuturuan, tinutulungan, at alam namin po, Panginoon, itatawid po ninyo kami hanggang kami po ay magtagumpay. Kasi po, yun ang plano mo sa mga anak mo, na maging mapagtagumpay po kami. We are victors, we are conquerors, and we triumph because of Jesus Christ. At salamat, Lord, sa umaga pong ito, nawa po ay baunin po namin ang inyo po mga tinuturo sa amin at magamit po namin, Panginoon, sa panahon po na kami po ay may pinagdadaanan. Thank you, Lord God. We love you. We thank you. In Jesus' name, amen.